So guys, punta na kami ng Winnipeg. Kami na dala ni Kuya. Take ng Silpip. It's now 10:30. Alis na kami. Dito sa may Nipawa, sa may Manitoba. So, along the way, aliwalas ang mundo. Sana maliwalas ang resulta. So, bakit kami. So guys, dito na tayo sa may Winnipeg. So, sa may Heartsland. Yan, nakita din natin, natuntun din natin. Ayan. Diyan tayo magsisilpip. At welcome back po guys dito po sa ating bagong video. Dito po sa ating bagong video ngayon ay ipapakita natin ang ganda ng Winnipeg at ibabahagi natin kung paano tayo nag-take ng ating Silpip o ang ating English Language Test dito sa mismong Winnipeg sa may Heartsland International School. Dito ibabahagi natin kung paano ako nag-prepare at paano ba yung mga dapat nating isaalang-alang, mga dagdag kaalaman para mas maging handa tayo sa ating pagsisilpip or hindi rin siya nalalayo sa inyong pag-IELTS. At dahil nasa Winnipeg na rin tayo, pupunta tayo ng Jollibee. So yun ang ating isa sa ating main event ngayon. So, panapunin natin. Huwag natin patagalin pa. Tara, let's go! Fairfax TV, buhay Canada, OFW life, work, travel, saya sa bawat araw, sa bawat vlog. Tara sabay tayong mangarap at mag-enjoy. Guys, hirap mag-prepare ng silpip. So, medyo late na. So, anong oras na ba? Mag-awan na. 12. So, 2 araw lang preparation natin para sa ating silpip exam. Kasi nga, nag-book kami before ng nag-schedule si Helen ng pasok ngayong Sabado. So, i-book namin kasi walang pasok. Biglang may pasok. So, hindi pa rin kami papasok. So, dahil 2 days lang yung preparation natin. Kasi pag uwi sa trabaho guys, napakapagod na, wala na. Sobrang nantok na. Ano yun? Kahit late na. 2 araw preparation. Bukas ulit. Nantok na. Actually guys, hindi lang ito yung first time ko naman na nagsilpip. So, nagsilpip na ako sa Alberta. So, hindi ako ganun ka new sa pagsisilpip kasi nga nasubukan ko na one time. Pero di pa rin tayo kampante, no? Kailangan pa rin natin mag-review sa mga templates, mga yung structure ng kasi di mo naman araw-araw nakikita yan eh. So preparation, tapos kasama ko kayo para sa preparation, exam, and then sigurado yan, magja-Jollibee kami nang kasi nga sa Winnipeg. Yun, ano tayo? Buuin natin yung video ng preparation. Ito sa video na to kasi natin yung mga paano ba ang mga kunting tip para lang maging successful tayo sa pagsisilpip. So, IELTS sa silpip. So, for trivia guys, no, for information, na ang silpip ay para din yung IELTS. Okay, so parehong English test exam na kinukuha para magamit natin, especially dito sa Canada na pang PR application. So yun, kailangan natin na pasahan yun. At sa amin naman bilang butcher, 4 lang kailangan. So sa band 4, kailangan 4 lahat yun. Ang speaking, writing, reading, tsaka listening. So kailangan makaabot na lahat ng 4. Okay na yun. Pasado na yun para sa amin sa mga pero sa iba kasi 7 yung iba sa mga nasa grocery, mga supervisory. Meron din mga nagre-require ng mga 10.
Kasi pinakamataas 12. So, sana, hindi na masasabi talaga, pero sana na paano kakuha. So, yan, late na pero sige lang. Sa practice test tayo ngayon kasi nga ano tayo, saglit lang at mag-i-exam na. Kailangan natin na sakayin muna to. Tapos late na ngayon, so magwawan na. Tapos mamaya 4:30 gising ulit para pasok na naman sa trabaho. The next day ulit, ganito ulit tayo. Tsaga-tsaga lang sa pasahan. So update natin yung exam day, then yung what to do sa pagsisilpip. So sa mga nagsisilpip dyan, para sa inyo itong video na to, ibigyan ko kayo ng tip kung ano ba yung pwede nating paghahanda, ano ba yung pwede nating unahin kung first time nyo. So sikasuhin natin mamaya yan. I-compile natin para medyo mabigyan kayo ng idea ano ba talaga ang preparation within the silpip. Okay? So okay guys, ang silpip consists of listening, reading, writing, and speaking. So yan po ay in order. So kapag kayo po ay nagsilpip, valid po yan ng 2 years. Okay? So hayaan mo natin si Tropa dyan matulog, pagpahingin muna natin. So meron po tayong mga templates ng writing and saka speaking. So pwedeng i-memorize na yon, pwedeng i-copy paste na lang yung mga templates na yon para mas madali nyong tapusin yung inyong exam. So yan ilalagay natin mamaya after ng video na to sa ating paliwanag. So para kasi sa aking opinion guys, ang silpip ay meron siyang sunod-sunod lamang na mga templates, structure, understanding mo, saka vocabulary, and then yung general knowledge. So yung kailangan mo na lang dun sa mga yun ay confidence mo siya na i-apply. So kasi ang reading at saka ang listening, yan po ay hindi tayo nagkakaroon ng template na, more on general knowledge na po yan. So you can review on silpip test template sa kanilang website. Free lang po yan, and then dito sa my silpip.ca/techsilpip overview or sa http://silpip.ca prepare for silpip pre-practice test, or mas madali dito sa may Google, i-type nyo na lang silpip practice test. Yan, lalabas na po yan. O yan lang. So ang pricing po natin sa silpip ay general test na yung kinuha natin ay may 295 Canadian dollar plus tax. So nagbayad ako 309.75. So meron din silang LS or listening speaking lang na 199 lang plus tax. So meron po tayong nasa may 26 pages na instruction manual na sa atin po talaga na gawa natin yung ginagamit natin sa pagre-review. If ever need nyo po yun, mag-comment down below lang po kayo or mag-direct kayo sa ating Facebook page, nilalagay natin sa screen para pwede nating isend doon via PDF na po siya. So para makatulong po sa inyo, and then kung may mga katanungan kayo, free po tayong sumagot sa mga bawat tanong doon para makatulong sa inyo, mabigyan kayo ng idea sa inyong pagsisilpip. So yun po. So guys, punta na kami ng Winnipeg. Kami na dala ni Kuya. Take ng silpip. It's now 10:30. Alis na kami. Dito sa may Nipawa, sa may Manitoba. So, along the way, aliwalas ang mundo. Sana maliwalas ang resulta. Yan. So back natin mamaya.
So yun guys, nandito na tayo sa may Winnipeg. So sa may Heartsland. Yan, nakita din natin, natuntun din natin. Ayan. Diyan tayo magsiselfie. Yan, this is the William Ave. Sa 280 William Ave. Alam ko ito yung 280. So yan, subukan natin selfie. Tara. Thousand years later. So yun guys, natapos na rin natin yung ating selfie. Ayan, alis na tayo. Alis na tayo sa na-stress tayo. Dumugo ilong ko sa kaka-English. Ayan. So we're happy we're done. Sana pasado. So update namin kayo pagka ito talaga yung dapat gawin para makapasa. Sana talagang good result. Hindi naman ako sabing hindi pasado. Pasado yun. Positive lang tayo. Yan. At dahil nga dyan guys, tapos na tayo sa ating pinaka-event na pinuntahan dito, ang pagsilpip. Panahon na naman para ikutin natin ang Winnipeg. Hanapin natin ngayon ang Jollibee, the nearest Jollibee, the yummiest Jollibee. Hanapin natin dito sa Winnipeg City, dito sa may Manitoba. Kaya ano pa hinihintay natin? At ako'y nagutom na rin, hapon na nito. Tara! Kaya ayan guys, nakita na natin si Jollibee. Ayan, kumakaway na ang kanilang Chicken Joy. Kaya ayan, pagbigyan ang ating cravings. Let's go! So ayan guys, dahil naka-Winnipeg, mag-Jollibee. Ay, ito pala. Jollibee. Ito pala siya. Hindi pwedeng nakapag Jollibee, hindi makapag Winnipeg. Ay, hindi. Dahil naka Winnipeg, mag Jollibee. Dahil uwi na naman sa bundok mamaya. Ayan. Spicy or regular? Oh, pwede. Spicy sa original. Ayan guys, dito tayo sa may Jollibee ngayon dahil na-stress tayo sa pag-take ng selfie. So, yun. Dumuilong natin. Kulang ang dalang bala, kaya yun. Tanggal stress. Tanggal stress tayo. So, dito tayo ngayon sa Winnipeg sa may McLaughlin Street. Alam mo, ano to? So, yun. Malapit sa McPhillips. Okay. So sumugod tayo sa gera ng kukunti ang dalang bala. Kaya na-stress, tumugo ilong. So ano muna tayo sa... Yan, may nakita akong isang tropa. Ayan, oo. Hello guys, hello Facebook. Hello Facebook, hello YouTube. Welcome to his vlog. Welcome to Michael Gabati Vlog. Ayan. Ayan, kita kami. Yung galing sa ano. As mo ikan? Asa Throw it in the back. I'm tipping my shirt off. Throw it in the back. I'm tipping my shirt off. Throw it in the back. I'm tipping my shirt off. Throw it in the back. I'm tipping my shirt off. Throw it in the back. I'm tipping my shirt off. I was feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is
'cause when I found you, you could see right through me. Pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am. I follow the voices in my heart. I feel you're always here by my side. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. On top of the world, I'd save every moment. Nothing can break us apart, let us show. 춤을 추며 노래 do whatever I like, because I have you right by my side. I know that you are. 이전엔 내가 아냐, 난 돌아가지 않아. 공허 있었던 그 수많은 밤을 말이야. 아무도 없던 내게 따스히 다가와준 그 모든 의미를 난 잊지 않아. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am. I follow the voices in my heart. I feel you're always here by my side. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. On top of the world, I'd save every moment. Nothing can break us apart, let us show. 춤을 추며 노래 do whatever I like, because I have you right by my side. All ups and downs I've been through, everything just makes sense with you. No, nothing's impossible, I feel unstoppable. You're the light, the light of my life. I'm all in this time. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. On top of the world, I'd save every moment.
coming down. Come right up next to me, stepping side to side. I wanna sway. Yeah, we can dance the night away. Right. Want to dance in the rain, yeah. I'm dripping on a feeling that ain't going away. I need you right next to me. Take the records to the ceiling, close your eyes and just play, and I'll be sway, and we just sway, and I'll be sway, and we just sway. I see you struggle like butterflies in water, can't keep moving forward. I see your shoulders weighted down by armor. You don't need that protection. I will walk on glass, I will run 10,000 miles and more. I will give my eyes. If you lost your sight, I will run through fire. I will carry you through the heat. I will do it all again. If you needed me to, wish that I could take away your pain like sunbeams in the rain. Oh, we're family. Wherever you go, I'll follow. Whatever you do, I'll handle. I will walk on Guys, arrived. I will Time check, it's 8:33. Dito natin sa Nipawa may pakauwi tayong Jabi. 8:33 na, ginabi. So, ganito na, hindi pa siya ganun kadilim. Kasi ano pa ngayon, spring na. Kung winter to, sobrang dilim na. So yun, alright! One eternity later. So okay guys, ito na nga pala ang mga templates na ating maisishare sa inyo. So ito yung mga templates na talagang ginagamit natin para sa pag-re-review ng silpip. Kaya nga lang, disclaimer lamang po, hindi po tayo professional dito. Sa atin po is based on experience na ito po ay aking ginamit at napasahan naman po. So hindi naman kalakihan yung ating score, pero sinasabi nga natin dito, kung kayo ay totally beginner or kung kayo naman ay expert, pwede na pong skip nyo na po itong video na to, okay? So, hindi na kayo nahihirapan, wala na po kayong problema dito sa pagsisilpip. Pero yung mga nahihirapan, mga naninibago pa, so, mag-share lang tayo ng ating kaalaman kung paano ang templates gamitin, kung paano natin i-structure yun para meron kayong idea. So nakikita ko lamang naman ang aking sarili na dating wala akong kaalam-alam kung paano ba, kasi nga hindi naman ako dumaan ng IELTS or CELPIP bago ako pumasok ng Canada. So yun yung nakikita ko na gusto ko lang mag-share if about kung kayo po ay totally beginner na gusto nyong magkaroon ng idea kung paano ba ginagawa ang CELPIP na yan, lalong-lalo na sa writing at saka sa speaking. So yun yung pinaka-main natin dito. So, huwag na natin patagalin pa, disclaimer lamang. Ito po ay walang kinalaman yung mga kung anumang mga kursong gustong magturo dahil tayo po hindi expert dito. Nagsishare lamang tayo ng ating opinion. Okay? So, okay guys, sa writing ay meron po tayong task 1 and task 2. So, sa task 1 ay gagawa tayo ng informal at saka formal. It's either letter or email. So yan po ay, yung sample na yan is nasa informal and yan yung kalimitang tanong. Yan ay gagawin nyo ng 150 to 200 words lamang. So may timer din yun. So if ever hindi ako nagkakamali, meron lamang siyang 15 minutes para gawa ka ng informal, 15 minutes naman sa formal letter. Okay? So within the
task 2 naman ay meron din siyang gagawa ka ng essay na if I'm not mistaken nasa 35 minutes bago mo siya mabuo. Parang yun yung time pressure niya. So meron siyang time pressure at meron din siyang mga words na kailangan mo siyang buuin. Nasa 150 to 200 words din. So yun yung masasabi natin na kailangan maalala mo yung templates kung paano mo rin siya i-structure. So unahin natin tong writing task 1 na paggawa ng informal letter. So i-share natin to kung paano natin siya ni-structure at alalahanin mo na lang siya pagdating dun sa exam na yun para hindi ka ma-pressure sa habang tumatakbo ang oras. So ito ngayon guys ang example natin sa informal na letter dito sa ating task 1. So ang sabi dito, you need to organize a surprise party for your classmate. Email your friends and organize this party. You should say, may point 1, why the party is needed. Point 2, when and where should it be. And point 3, what the classmate should do. So you should write between 150 to 200 words. Okay, so i-email mo siya. I-email mo yung classmate mo. So ikaw na yung mag-iisip ng doon kung sino i-email mo. Basta pag nag-email ka, pasok lahat tong 3 pointers na to. So yan yung ipapasok mo doon, and kung ano yung structure natin dyan sa ating templates, ito yon paano natin siya ginamit. So okay guys, bago ka gumawa ng email, dahil nga sabi nga email your friend, so pinaka-importante gumawa ka muna ng yung brainstorming, or parang yung mga pointers sa taas kung sinasabing why the party is needed. So tingnan natin, kailangan masagot mo muna yun kung ano yung tama doon. Tapos mag-brainstorming 2 ka din para sa pointers 2, pointers 3 bago mo buuin ngayon yung email na sinasabi nga na mayroon tayong structure ng templates. So paano natin gawin yon? So ito yon. So okay guys, dahil ang sabi dito is email your friend, so ipag natin ang i-email natin ay si Bob. So meron tayong dear Bob. Okay, so yun yung pinaka-starting natin, pinaka-importante sa ating email. Meron tayong introduction or sinasabi lang greetings. So yan na yung pinaka-templates natin na pwede nyo na lang bago-baguhin kung ano yung gusto nyo ipalit dyan. Yung nakadilaw dyan ay yan na yung ating pinaka-templates. Kailangan lang may introduction at may yung body 2, body 3 ay kailangan yan na yung maisasagot mo doon sa ni-brainstorming mo kanina. So yan yung sasagot, at importante rin meron tayong conclusion or sa ating ending. Tapos doon na yung pangalan. So papakita natin dito kung paano natin siya ni-structure at then proceed tayo. So okay yan guys, yan yung sinasabi natin conclusion natin na pinaka-importante. At dahil nga sa nasa informal tayo, kahit yung best regards natin ay kahit first name lang natin. So okay na yun. At ito naman guys ang ating sample para sa ating formal na letter. So parehas lang siya nung sa ating informal. Meron din tayo ditong pinaka-importante, brainstorming. Tapos yung nakadilaw ayan po ang ating mga templates. Kung paano natin siya ni-structure, parehas lang po yan sa informal. So kung paano natin siya binuo, kailangan yung mga nandun na brainstorming, body 2, body 3, sasagot doon sa mga brainstorming mo. Tapos may introduction, kopyahin nyo lang din yan kung ano yung template dyan, kung paano natin siya binuo. Tapos ending or conclusion natin, kailangan mabuo nyo rin yun, kopyahin nyo lang din yun. Tapos kailangan, dahil nga sa formal letter tayo, full name na ilalagay natin. So okay guys, task 2, gagawa tayo dito ng essay. So ganun pa rin mga templates natin, yung mga nakadilaw. So gagawa tayo ng essay according sa sinasabi niya dito. Okay, so may dalawang option, A or B, kung ano yung pipiliin mo. Gagawa ka ng essay na gawa naman na yung ating mga templates. So makikita nyo dyan yung templates natin at kung paano natin siya i-structure using our templates. So yung andyan yung sample natin na gawa na. So makukuhanan nyo siya ng idea, parehas lang din doon sa una natin na ginawa, na meron siyang introduction, may closing, tapos yun na yun.
Okay guys, sa speaking naman natin, ito na yung mga templates natin sa speaking na may 8 po tayong task sa speaking. So yun ay bawat task ay normally nasa 60 seconds or 1 minute. Kailangan mabuo mo yun. Ibigyan ka lang ng katanungan or example na gagawin mo, which is gagamitin mo na yung ating templates para i-explain doon ang iyong gustong sabihin. So like example natin ngayon dito sa ating task 1. Gaya ng example 1 natin is your friend is going for a cooking school. So kailangan mo siyang i-convince or kailangan kang mag-suggest gamit ang ating mga templates na kailangan mo lang siyang buuin ng mga 1 minute or 60 seconds. So gagamitan mo siya nitong ating template na may firstly, secondly, thirdly, and then for your own sake and take care. So yun, ubusin mo lang yung 1 minute doon. So kailangan kabisado nyo yung ating mga template guys, kundi maubusan kayo ng time. And then meron pa yan sa task 1, task 2, task 3, task 4, task 5 hanggang po yan sa task 8. At yan po ay pahirap ng pahirap. So kailangan po is talagang medyo mamemoryado nyo yung ating templates para pagdating doon, kung binigyan na kayo nung i-explain nyo or isa-suggest, i-advise na friend, persuading or describing any scenes, kailangan alam nyo yung templates natin para hindi kayo maubusan ng oras at tuloy-tuloy lang yung salita hanggang sakto lang yung oras nyo doon, dahil inuurasan po yun at doon po ang grado. Hindi ka kailangang sumobra at hindi ka rin kailangang magkulang para mabigyan ka ng magandang marka. At sana po ay may nakuha kayo ditong kahit konting idea dito sa ating Selpip, Journey to Selpip and Winnipeg Tour. At kung ano man po yung inyong idea, suggestion or inyong mga advice para sa ating ginawang video. So kung mas may pa-improve pa natin, ay open po tayo para doon. Okay? So see you to our next one. And thank you for watching guys. I hope you enjoyed our video. And I hope you consider subscribe to our channel and hit the notification bell for more power updates. Like and share. And see you po sa ating susunod pang mga video. Until next time!